panahon ng pandemya, kami lang yung nakakapasok sa mga barangay. Nasa bahay lang sila, work from home. Pinuntahan ko hanggang sa siguro, yun yung panahon para sa amin na makilala isa't isa at magkagustuhan. Guess the time was right for us to say we take our time and live our life together day by day. Yung the way he cares for his family. Kasi ako, lumaki ako na broken family, tapos sila buo. So parang sabi ko, okay. Parang ito na, sabi ko. Nakikita ko na siya. Actually, na-expect ko naman na kami na. Kasi nga, bago pa lang naging kami, more on mature na talaga yung pinag-uusapan na hindi niya ako liligawan, hindi niya ako papansin kung hindi niya ako nakikita as his wife na nga daw. So, ayan, that starts our story. Pandemic hit. Finally found the love of a lifetime. A love that lasts my whole life through. I finally found the love of a lifetime. Forever in my heart, I finally found the love of a lifetime. Walang perpektong relasyon sa mga tao. Dahil kung minsan talaga dumarating yung pagkakataon sa atin na may mga hindi pagkakaunawaan sa mga bagay-bagay. Pero pwede ba? Maaari ba? Posible ba ang kasal, ang pag-iisang dibdib ay maging perpekto? Oo, maaari, posible. Kung ang Diyos ay palaging buhay sa pagsasama ninyo bilang mag-asawa. Kung palaging buhay, naririyan ang presensya ng Diyos sa pagsasama ninyo. Lagi na lang kita hinahanap paghapon at magdamag. Sa tuwing Diba, 7 years ago, nung una tayong nagkita, way back 2015, I already love you. Kasi feeling ko secure ako, yung sincerity mo nandoon. Pero it's not just about how we met. It's about how we bond and talk to each other. Hanggang nakaw na lang ng tingin. Thank you, Bap. Kahit na hindi mo ako talagang bloody anak, tinuring mo pa rin akong anak. For 17 years, sa inyo ako nagstay. Naramdaman ko na kahit na separate sina mama and papa, parang buo pa rin ako kasi nandyan kayo ni Tita Belen para sa akin. Ikaw lang ang nagpatibok. Dear love, alam ko matagal mo ng pangarap to. Lagi mo sinasabi sa akin na kahit ito lang dumating na regalo sa'yo, sobrang matutuwa ka na. Balik sa piling mo'y walang kibo, ngiti di maalis. Sana ito na ang tanging pag-ibig at wala nang papalit. Sinabi ko din sa'yo na 2015 pa, gusto na kita, crush kita. Kaya lang, hindi kasi naging tayo, di ba? Kasi hinihintay kita na tanungin mo ako na maging girlfriend mo. Kaya lang dahil may mga iba tayong priorities that time. Siyempre, ako lang mag-isa. Nawala yung father ko. That's why, nawalan tayo ng communication. Akala ko nga nawala na kita eh. Parang ikaw yung taong gusto ko na hindi naging akin that time. Pero hindi pala. Ikaw lang ang nagpatibok muli ng puso ko ito. Akala ko di na I never thought that we would be going this far until 2020 came. Doon yung time na nagkaroon ulit tayo ng komunikasyon. May COVID. So that time, nagiging malapit ulit tayo through video calls and text, chat. Love, thank you for being what you are to me. With our future as bright as the promise to God, I will care for you and protect you. I love you. I promise to glorify Jesus with you as we grow our faith. I love you.
Chok, Roel, Junior, Choks. I love you so much. Ikaw lang ang nagpatibok muli ng puso kong ito. Akala